كتاب الله كتاب الله كتاب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Dito pa rin po tayo mga taga-subaybay sa surat Az-Zalzala o kabanata na Az-Zalzala. At dito na tayo sa mga iilang gabay o patnubay na siyang makukuha o mapupulot sa kabanatang ito. Unang-una, ang makukuhang patnubay o kabanata o gabay sa kabanatang ito ay ang tinatawag na pagpapatibay sa tinatawag na Aqidatul Ba'ath wal Jaza. Aqidat al-Ba'ath wal Jaza. Ang pagpapatibay sa tinatawag na akida sa ating doktrina, ang paniniwala sa tinatawag na pagbabangon muli ng mga tao at ang pagbibigay sa kanila ng gantimpala kung sila man ay gumawa ng kabutihan o ng parusa kung sila man ay gumawa ng masasama. So dito sa kabanatang ito, pinapatibay ang akida na ito. Pangalawang bagay na patnubay na siyang makukuha sa kabanatang ito ay ipinapaalam ng kabanatang ito ang pangyayaring masidhi sa araw ng paghukom. At ito yung kapag napalitan na ang lupa ng iba na at itong kalangitan ay mawawala na at ang mga kabundukan ay parang mabubunot sa kanilang mga kinalalagyan at magiging parang alikabok na lulutang-lutang lamang sa ere o di kaya sa taas. Dito makikita o ipinapaalam ng kabanatang ito ang ganitong pangyayari. Pangatlong bagay, ang pagsasabi o ang mga bagay na siyang makikita natin na hindi ito nakapagsasalita, makikita sa araw na ito na sila ay magsasalita. Dahil makikita natin sa talatang nagsasabi na yawma idin tuhaddithu akhbaraha. Sa araw na muling pagkabuhay muli ay magulat ang kalupaan hinggil sa anumang ginawa dito sa ibabaw nito. So dito magsasalita ang kalupaan na ito'y makikitang isang bagay lamang, hindi tao, subalit nilikha lamang. Kaya siya ay magsasalita at ito'y isang palatandaan mula sa mga talata o di kaya mula sa palatandaang pagiging Qudratullah Azza wa Jal, ang kanyang pagiging lakas o kanyang kapangyarihan o ang kanyang kaalaman o ang kanyang tinatawag na pagkakaroon ng tigib na kaalaman. Sapagkat ito'y pagkalooban niya na ito'y magsasalita at mag-uulat sa anumang bagay na ginawa dito sa ibabaw nito. At ito'y isang bagay na dapat magiging palatandaan sa atin ng mga tao na magiging gabay sa atin tungo sa pagsamba sa Kanya, siya lamang nag-isa, wala ng iba. Pang-apat na patnubay na siyang makukuha sa kabanatang ito ay ang pagpapatibay sa isang hadith o sa lawikain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabing, ito yung hadith na nasa kay Bukhari at saka kay Muslim. Nagsasabi dahil sa itong hadith ay medyo may kahabaan, kukunin natin ang punto dito. Sinasabi na dito, "Thumma layakifanna ahadukum bayna yaday Allah laysa bainahu wa bainahu hijab wala turjumanun yutarjamu lahu thumma layaqulanna lahu alam uti kamala fayaqulanna bala thumma layaqulan alam ursil laka rasula fayaqulanna bala fayanzuru an yaminihi fala yara illa an-nar thumma yanzuru an shimalihi fala yara illa an-nar falyattaqiyanna ahadukum an-nara walau bisyikki tamra fa in lam yajid fa bi kalimatin tayyibah." Pinapatibay ng kabanatang ito ang hadith na binanggit natin, na ang kahulugan sa araw ng paghukom, ang bawat isa sa atin ay tatayo sa harap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nang tabing, wala nang mamamagitan, kayo lamang. At walang pangatlong party, pangatlong nilikha na magbibigay ng tinatawag na translation sa inyong pag-uusap. Ito yung mangyayari sa araw ng paghukom. Wala nang mutarjim, wala nang translator.
Sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba ako'y nagkaloob sa iyo ng kayamanan? Sasabihin ng tao, oo, Panginoon ko. Oo, pinagkalooban mo ako ng kayamanan. Pagkaraan sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba ako nagpadala sa iyo ng sugo? Sasabihin naman ng tao, oo, nagpadala ka sa akin ng sugo. Pagkaraan nito, titingin ang tao sa kanyang kanan, wala siyang makikita kundi ang apoy ng impyerno. Titingin naman sa kanyang kaliwa, wala siyang makikita kundi ang impyerno o ang apoy. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya matakot kayo, matakot ang isa sa inyo mula sa apoy ng impyerno, kahit na sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng kalahating bunga ng dates, ng palmera, ng tamar. Matakot kayo sa impyerno, kahit sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng kalahating bunga ng palmera. Yun ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kapag hindi pa rin kaya ng isa sa inyo na magbigay ng kahit na kalahating bunga ng palmera, ng dates, sabi niya, kung wala siyang makita, ay kahit na sa pamamagitan lamang ng mabuting pananalita. Kahit na sa pamamagitan lamang ng mabuting pananalita, yun ang ipagkaloob mo sa iyong kapwa Muslim o di kaya kapwa-tao. Kaya ito ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinagtibay ang kabanatang ito ayon sa hadith na ito. Panglimang patnubay o gabay na siyang makukuha o mapupulot sa kabanatang ito, ang taong walang pananampalataya, ang kanyang mga gawain na mabubuti ay magkakaroon siya ng pakinabang dito sa mundo. Pero sa araw ng paghukom, wala siyang makukuhang pakinabang sapagkat siya ay hindi nananampalataya at siya ay hindi naniniwala. Pang-anim, kabaliktaran nito, ang taong mananampalataya ay makukuha niya ang sakit o di kaya ang parusa ng kanyang ginawa dito sa mundo. Yugizabi sayi'ati fid dunya, makukuha niya ang kaparusahan dito pa sa mundo. Subalit ang mga mabuting gawain niya na siyang ginawa niya dito sa mundong ito ay itatago para sa kanya doon sa araw ng paghukom at doon na ibibigay sa kanya ng iba-ibayo, ng doble-doble. Yun ang makukuhang mga patnubay o mga gabay sa talatang ito. Ngayon, isa-isahin natin. Unang-una, nang sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa kabanatang ito, yawma idin tuhaddithu akhbaraha. Ang kahulugan nito ay ang araw ng paghukom. Sa araw na ito, sasabihin ng lupa kung anuman ang ginawa ng tao dito sa ibabaw. Kaya nga sinabi ni Abu Sa'id na sahabi, sabi niya, idha kunta fil bawadi farfa sawtaka bin nida fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasma'u sawtahu shajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun illa shahida lahu yawm al-qiyamah. Illa shahida lahu. Hanggang dito lamang ang hadith na ito. Ang kahulugan ng hadith na ito, base sa sinabi natin na ang kalupaan ay iuulat ng anumang ginawa dito sa ibabaw niya. Kaya nga sinabi ni Abu Sa'id na sahabi, kapag ikaw ay nasa lugar na badia, ibig sabihin malayo sa lugar na city, yung nasa probinsya o di kaya nasa malayong lugar. Kaya sabi niya, inabutan ka ng pagdarasal, sala, sabi niya, kung ikaw tatawag ng adan, yung panawagan bago ang pagsasala, ay lakasan mo, sabi niya, ang iyong boses, sapagkat narinig ko ang sugo. Sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, walang makakarinig sa boses ng taong nag-adan, maging kahoy, o luwad, o putik, o bato, o jin, o tao, maliban na silang lahat ay sasaksi sa tao na ito na siya'y gumawa ng kabutihan na yun ay ang pagtawag ng adan. At ang saksi na ito ay upang maitayo ang tinatawag na pagiging makatuwiran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Bilang panghuling patnubay na siyang makukuha natin sa kabanatang ito ay doon sa pagsasabi niya ng فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ibig sabihin, sino man ang taong gagawa ng kabutihan
ay makikita niya. Gayon din kung sino man ang taong gagawa ng masama, kahit na katiting ay makikita niya. Dito sa talatang ito ay makikita natin na ang ilalagay sa timbangan ay yung gawain. At ang opinyon na ito ay nagkakaroon ng ilang ang paksang ito ay nagkakaroon ng ilang opinyon ng ating mga eskolar. Ang ilan sa kanila nagsasabing ang ilalagay sa timbangan ay yung gawain mismo ng tao. Ang ilan naman sa kanila nagsasabing ang ilalagay sa timbangan ay yaong mga aklat na sinulatan ng ating gawaing mabubuti o ang ating ginawang mga masasama. Ang pangatlong opinyon ay nagsasabing ang ilalagay sa timbangan ay yung mismong tao na gumawa. At ang bawat isa sa kanila ay nagkakaroon ng tinatawag na dalil o katibayan. Ang nagsasabi na ang ilalagay sa timbangan ay yung ginawa ng tao ay ito ang kanilang katibayan. Ang talatang ito nagsasabing, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dahil makikitang sino man ang gumawa ng kahit na katiting na mabuti o masama, ay makikita niya. Ito ang kanilang katibayan. Gayon din, ang kanilang katibayan ay nagsasabing, isa sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, kalimatani habibatani ilar rahmani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalawang salita na siyang nagugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at magaan sa ating mga dila at mabigat sa timbangan. Yaw ni pagsasabi ng subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ang nagsasabi naman na ang gagawin o di kaya ang ilalagay sa timbangan ay yung mga sohob, yung ating talaan, ang kanilang katibayan ay hadithul bitaka. Hadith na kilala sa tawag na bitaka. Dahil ito ay makikita na ang hadithul bitaka ay napakahabang hadith. Yun ay ilalagay ang bitaka na nakasulat lamang doon ang La ilaha illallah. Yun ang ititimbang at pagkaraan nito, siya ang magiging mas mabigat doon sa gawain ng taong masasama. So yun ang kanilang katibayan. Pangatlong opinyon na nagsasabing ang mismong ititimbang ay yung taong kanilang katibayan, isang araw noon ay nakita nila si Ibn Mas'ud radiyallahu anhu na umakyat sa isang puno at nakita ang kanyang binti na napakaliit. So nagtawa ang mga sahaba, tinawanan nila. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mimma tadhakun aw mimma ta'jabun?" Ano bang pinagtatawa ninyo? "Walladhi nafsi biyadihi inna saqayhi fil mizani athqalu min Uhud." Ang kanyang binti na nakikita ninyo ay mas mabigat pa kaysa Jabal Uhud. Itong bundok na Uhud ay makikita sa Madina na napakalaking bundok doon sa Madina. Kaya dito makikita na ang gagawing ilalagay sa timbangan ay yaong mismong tao na siyang gumawa. So, ito ang mga opinyon. Subalit wala na po tayong mga panahon at baka magkaroon tayo ng ibang oras at ibibigay natin ang mga ilang pang mga katibayan o mga dalil ng mga taong nagkaroon ng iba't ibang opinion dito sa patungkol sa kung ano man ang ilalagay na timbangan sa ibang mga pagkakataon. At ako po'y magpapaalam sa mandali at dito natin natapusin ang kabanatang ito sa sura na ito na Az-Zalzalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel.